Topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa rayuma. Tumatanda na ba tayo? So, merong arthritis. Ano ba yung mga test, prevention, lunas, gamutan? Yan ang itatakal natin ngayong araw na ito. Ito ang mga pinaka-common types ng arthritis. Kasi 100 klase o higit pa pag sinabing rayuma. So, iba't ibang klase. Pero ang pag-uusapan natin, yung pinaka-common, pinaka-madalas, yung tinatawag na osteoarthritis, pinaka-madami yan. Ito yung dun sa nagkakaedad, dahil sa trabaho, wear and tear. Ibig sabihin, nagagasgas sa sobrang sipag, umiidad na din. Mapapansin nyo, pag sinabing osteoarthritis, isang kasukasuan lang o isang joint. Ibig sabihin, isang part lang ng katawan natin dahil sa sobrang paggamit. Kaya nagkakaroon ng arthritis. Pag sinabi namang rheumatoid arthritis, ito autoimmune ito. Yung sarili mong katawan ay lumalaban. Nilalabanan yung sariling katawan. Tapos, two sides yan. Both sides ng katawan. So, napansin nila kadalasan kung isang tuhod, pati yung kabila, meron. Hindi tulad sa osteoarthritis, isa lang. Pag sabing rheumatoid, kadalasan, parehong side, tapos napapagod. Mas napapagod sila, may kasamang lagnat, namamayat, at may lahi din kasi autoimmune nga. Itong gout, marami-rami din dito sa ating bansa. Ito naman dahil sa kinain. So, masakit na masakit yan, tapos namamaga. At malalaman mo, mataas ang uric acid sa blood test. So, ito yung mga most common type dito sa atin, sa ating mga Pilipino at dito sa Pilipinas. Paano maiiwasan to? Kung bata-bata pa kayo, mga 40s, ito na gawin nyo para pagdating nyo ng 50s, 60s, hindi tayo mag-suffer ng rayuma. Una sa lahat, tamang timbang. Siyempre, kapag hindi ka mabigat, hindi naman sasakit palagi ang tuhod mo, at saka yung likod mo. So, kaya nga marami nagkakaroon ng knee pain, tsaka low back pain. Kasi nga, mabigat. Tignan nyo yung mga mas payat, mas hindi nagko-complain ng rayuma. Magsi-seatbelt tayo para hindi maaksidente. Kasi napansin nila yung mga naaaksidente palagi, doon nagsisimula yung rayuma nila. Pagdating naman sa mga sports, merong mga sports na mas mainam para sa ating katawan. Katulad ng paglalakad, swimming, tai chi. Yan. Pag basketball, medyo nakakapudpod ng tuhod. So, ito yung mga Tsaka kahit umidad tayo ito pa rin yung mga nababagay na sports. Walking, swimming, at saka yung tai chi. Pagdating naman sa pagtatrabaho, dapat meron tayong mga pangtulong sa pagtatrabaho natin. Halimbawa, kung mataas yung sampayan, meron kayong tukod dun sa sampayan, yung pang-abot, para hindi sasakit yung mga likod nyo. Yun lang po yung example. Kapag nag-gardening kayo, maganda may mababang bangko kaysa lumuluhod kayo kasi laging sasakit ang tuhod nyo kapag ganon. So yun, kailangan lagi tayong aktibo, may ginagawa para din ma-maintain yung tamang timbang natin. Paano malalaman? O kaya naman kung meron ng mga kirot-kirot, pamamaga, tapos mapula, masakit. Ano yung mga pwede nyong gawin? Una sa lahat, kukonsulta tayo sa isang doktor. Ano ba yung mga doktor na pwede nating puntahan? Ito yung rheumatologist, rheumatologist, orthopedic surgeon, pwede din. Pwede din yung tinatawag na rehab medicine doctor, rehabilitation medicine doctor, physiatrist ang tawag sa iba. Tapos, meron yung mga assistant na physical therapist. Yan yung magagamot sa mga kirot, rayuma, at mga nararamdaman nyo sa inyong katawan. Kailan kayo pupunta sa doktor? Pupunta kayo sa doktor kapag linggo na yung rayuma nyo o yung kirot nyo. Bakit hindi nawawala? So, ilang linggo na. Hindi na kayo makatulog sa sobrang kirot o hindi na kayo makakilos. Anong mangyayari kapag hindi kayo agad nagpa-check up? Nag-delay kayo? Yan ang mga tanong. Wag muna kaya, may mangyayari ba?
Kung impeksyon ang dahilan ng rayuma ninyo o pamamaga doon sa kasukasuan o sa joints, maaring tuluyang masira yung joints. Kasi kung impeksyon, kailangan yung tamang gamot tulad ng antibiotics. So yun lang naman kasi yan yung mga dumadaan sa utak ninyo kapag nakakaramdam tayo. So nakita na kayo ng doktor. Ito yung madalas nyong maririnig na ipapagawa sa inyo. Siyempre, tatanungin kayo, titignan, one side ba? Diba, sinabi ko kanina, one side o two side ba ng katawan nyo? Pareho ba? Tapos tanong-tanong, baka naman may lahi. Yan, kaya tinanong, family history. Sa mga blood test, ito po ang mga pinagagawa. Siyempre, una sa lahat, CBC, tsaka uric acid. Yan, kukuha ho ng dugo, tapos malalaman kung tumataas na yung mga uric acid nyo. Meron din tinatawag na mga ESR, yung erythrocyte sedimentation rate. Yan. Kasi kapag mataas yung ESR, di ibig sabihin, mas may rheumatoid arthritis kayo or mas maga yung inyong mga kasukasuan. Meron din tinatawag na rheumatoid factor, kasi ito sa pamamaga din to. So, mas malalaman nyo kung mataas yung inyong rheumatoid factor. Ito yung protina ng inyong immune system na lumalaban sa sarili. So, pangkumpirma po ito ng rheumatoid arthritis. Yan, meron pang C-reactive protein. So, lahat ho yan ay mga test para sa inyong rayuma. More for rheumatoid arthritis. Oo, yan. CRP, ESR, pang-rheumatoid blood test. Malamang i-x-ray din kayo para makita may nabali ba kaya namamaga. Yan, common yung x-ray. Pwede sa kamay, sa mga tuhod, makita kung pudpud na. Yung CT scan, MRI, yan, tinitingnan din yung joints dyan kung pudpud na talaga or mga scan. Yan ho yung mga ipapagawa sa inyo. Tapos, babalik kayo sa doktor para pag-usapan ano pala yung naging sakit ninyo. So, ano yung gamutan ng inyong doktor? Kasi maaga din nagpapa-check up kasi maturuan kayo agad ng tamang ehersisyo, baka kailangan nyo ng mga splints, ng mga cane, tungkod, tsaka yung tamang gamot. Tapos, chinecheck din nila kung ang namabaga ang tuhod kapag may tubig dyan. Yun ho mismong nakita dyan na tubig. Huwag ho kayong matakot doon, kukuha lang, karayom lang hong maliit, ipapacheck. Yun yung tinatawag na joint fluid examination. I-check, i-analyze. So, kukuha lang para malaman kung ano yung pamamaga dyan. So, huwag ho kayong matakot. At gagamutin naman kayo ng inyong rheumatologist, rehab medicine doctor, or ng orthopedic surgeon. So, yan ho yung mga gamutan. Ano yung madalas yung naririnig na nire-reseta? Ito yung mga non-steroidal anti-inflammatory drugs. Ang example ho nito, yung mga ibuprofen, naproxen, kung makirot, mainit, mapula, namamaga yung lugar. So, ito yung madalas nilang binibigay. Pwede rin ho yung tinatawag na paracetamol, 500 mg. Pag galing naman sa abroad, yung gamot ninyo, nabigyan kayo ng acetaminophen, 325 mg, pwede rin ho yun. Pagbigay-bigay ng inyong mga kamag-anak, pwede din yan. Ba't kailangan ng gabay ng doktor? Kasi siya magsasabi gaano katagal, tsaka ano yung mga possible side effects. Meron ng mga steroids. Ang tawag dito, yung mga dexamethasone, hydrocortisone, prednisone, kung nadidinig niyo yan. Pero maliliit na dosis lang ang ibibigay sa inyo. Kailangan ho, doktor ang magsasabi noon kasi sandali lang ho yun iniinom. Tapos tinetaper, o ibig sabihin, unti-unting binabawasan sa araw-araw. Hindi ho biglang ini-stop. Yun. Pero nakakatulong. Ang steroids, so pwedeng iniinom, tableta, pero meron din ini-injection diretso dun sa mga joints. So, doktor ho ang gagawa. Minsan naman, tatanungin nyo, kailangan ba ng opera? Siyempre po, kapag pudpud na yung joints, gagawin na po yung matatawag na hip replacement, yung mga knee joint replacement, kasi ito hong mga procedure na to, ipapaliwanag naman sa inyo. Tamang procedure, sa tamang panahon, sa tamang dahilan. Yan ho ang paggawa ng opera. Kasi syempre, lahat tayo takot sa opera. So, tamang panahon, tamang dahilan, at tamang
procedure. Importante din ho sa mga gamutan natin, bakit mga may exercises na tinuturo ang rehab medicine doctor at ang inyong physical therapist. Yung mga tinatawag na range of motion exercises. Yan, turo ho yan ng PT. Bakit? Kailangan palakasin yung muscle. Kailangan maging malakas tayo. Sabihin may stamina, kung hihingal-hingal tayo, paano ho tayo mag-exercise? Para mabawasan o malunasan yung mga kirot, pamamaga, at saka yung mga stiffness. Kaya, kailangan may tamang tagaturo. Yan, mga exercises. Tapos, meron din yung mga tinatawag na mga ultrasound, di ba? Pag makirot, inu-ultrasound ng inyong physical therapist. Pwede rin silang mag-myotherapy, yung para dun sa inyong muscle. Tatanungin nyo, may hot packs din. Kailan ho ba ginagamit ang heat at ang cold, yung hot pack at cold pack? Pag sinabing hot pack, yung medyo mas mainit. Pwedeng sa shower o kaya dito yung mga nabibili dito sa mga drugstore, lalagyan nyo ng mainit na tubig, tapos ibabalot nyo sa mga tuwalya, bimpo, wag hong diretso ha. Tapos ito yung mga ultrasound. Warm compress para sa matitigas na kasukasuan, so stiffness. Pero 20 to 30 minutes lang ang paggamit nito. Wag hong masyadong matagal, once a day. Pag sinabi namang cold, ito ginagamit nyo kung mainit naman yung kasukasuan. Mainit, maga yung mga muscle, yung mga joints. Tapos 10 to 20 minutes lang nilalagyan ng cold pack or ng ice pack. Pag sinabi namang myotherapy o masahe, kasi yun ang Tagalog natin, bakit kailangan? Ito para sa mga tense o naninigas na muscle, lalo na kung nag-exercise kayo. Maganda din ito pangpadaloy ng dugo. Yan, improve circulation, pangparelax ng muscle, tapos pantanggal ng mga nararamdaman nyo. Bakit kailangan din ng mga occupational therapist? Maaring kasama to sa gamutan ninyo. Kasi para mapadali ang gawain ng mga sobrang lalana na may rayuma. Tutuluan kayo. Baka kailangan yun, tuturuan kayo mag-exercise. Halimbawa, masakit, may carpal tunnel kayo. Paano nyo mapoprotektahan yung mga joints nyo kapag deformed na, yung medyo baliko na? May mga tricks, tips, kung paano nyo magagawa yung pang-araw-araw na gawain. Halimbawa, masakit na minsan magbukas ng napakasikip na garapon. Sila ho yung tagaturo. Baka kailangan nyo na ng mga splints. Yan, pangtukod. Kasi kailangan i-immobilize. O minsan kailangan nyo ng tungkod. O baka kailangan na ng mga special na sapatos. Sila ho ang magre-recommenda dun sa rehab medicine doctor nyo. Yan, kasi may mga hand splints na kailangan. So, maraming pwedeng ituro sa inyo yung occupational therapist nyo. Pagdating naman sa pagkain, tatanungin nyo. Siyempre, mas bagay sa mga may arthritis, yung medyo vegetarian diet. Lalo na kung gout kayo. Okay ho ang mga gulay bukod sa low calorie. Mas sinasabi natin na para ma-maintain yung weight, tapos mas hindi sasakit yung mga rayuma nyo. Unlike dun sa mga pagkain na maraming uric acid. For another lecture po, gagawa po ako. Puro gout lang, ano bang kakainin. So, next natin yan. Salamat po.